ito nga, nais ko ibahagi sa inyo na, sabi ko nga sa inyo, itong aking message na ito na ano, Christian is holy for God is holy. No, ang tagal ko kung ano ito, kaya nga in-improve ko lang, ano, kasi masyadong malawak, malaki yung message ko na ito, no? So, sabi ko nga sa inyo, Christian is holy, no? For God is holy. Ito nga sinasabi ko nga sa inyo na napakalaga. Pero ito ang ating susing talata sa 1 Peter chapter 1 verse 16. 1 Peter chapter 1 verse 16, no? Sa ating binasa kanina, ito ang ating susing talata. Ano nakalagay dyan? Because it is written, no? Be ye holy, for I am holy. So, ayan ang pinayag ng ating Panginoong Diyos. Ayan ay sinasabi ko nga sa inyo, ito napakahalaga na dapat natin nagampanan ng tungkulin na ito sa pagiging holy. Hindi sinabi nga sa inyo, di ba? Maraming nga natatawa nga sa akin nung mga nangangalot ng mga nakalipas na mga panahon, ano? No? Be ye holy, hindi puro kayo huli. Huli. Ayan, ano? Kaya sa pagiging holy, huwag tayong magpahuli. No? Yan ang problema ng mga Kristiyano. But anyway, I'm going to share to you itong special na talagang message na ito. Kapag ito ang napakahalaga sa ating paghahanda. No? Kaya si Pastor Dan Jefferson siguro ganun din ang kanyang i-purpose. Kaya gusto niya i-message ko ito. No? Kasi nagulat nga ako bakit itong aking message sa 7th year anniversary ng ating daughter church sa San Pedro Laguna, no? So anyway, ito napakahalaga. Anyway, na-message ko na sa inyo tuloy pagiging holy, di ba? Pero anyway, ano ko lamang sa inyo na maunawaan natin ang kabuuan ito talaga, no, ng pagiging holy, no? Ito sinabi ng ating Panginoon kasi, be ye holy for I am holy. Okay, pray muna tayo. Ama, salamat at muli namin kami pangalan ng mga salita para matagumpay kami, Panginoon, ay maging ready, Panginoon, sa aming gagawin pagsalubong sa muling pagparito. O Diyos, sa magitan, Panginoon, pagganap namin ng napakalagang tungkulin namin sa ministeryo niya at sa aming balikat. Kaya salamat at gumpay din na maraming mga manggagawa niyo, Panginoon, na patuloy na gumaganap ng tungkulin sa ministeryo niya at sa kanilang balikat para matagumpay makapaghanda sila pagsalubong sa muling pagparito. Kaya Ama, maraming salamat po. Matagumpay din na aming main church na ito, Panginoon, na alam kong patuloy niyo pinagpapala ang lahat ng kasabi ng iglesia ng aming main church na hanggang sa kasalukuyan ay talagang gumaganap ng napakalang tungkulin sa inyo sa paggusto, Panginoon, na ikaw ay malugod at maluwalhati sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat ng pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon, sa pagiging holy, Panginoon, na alam kong meron ang hibalang gagawin sa aming buhay, Panginoon, lalo sa paghahanda namin sa muling pagparito, Panginoon. Kaya matanggapin po lahat ang aming magdudasal sa pagdumpay na katubunan na yung panahon sa oras sa ito na hanggang sa pangalan ni Jesus, Pugam de Langin. Amen. Amen. Okay, so ito ang napakahalaga na natin, no? Because it is written, no? Be ye holy, for I am holy. Ito talaga ang napakahalaga na binanggit ko nga sa inyo. Pag tinanggap natin si Jesus, no, as Lord and Savior, no? Ito ang napakahalaga talaga ng ating buhay. Di ba pag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, ano nang buhay natin? Di ba? Nabago na? Di ba? So, yun ang napakahalaga. So, sa pagbabago ng ating buhay, ano ang dapat nating gagampanan? Yan ang sinabi ng ating, be ye holy, for I am holy. No? Kaya nga ito si Apostle Peter, no? Ito ang kanyang pinahayag sa lahat ng mga Kristiyano, no? No? Sa pagiging holy, ang nasabi niya, in everything you do, you must be holy. No? Pag tayo tumanggap kay Jesus Lord and Savior, no? Sa ating gagawing pamumuhay, no? Ay lagi tayo maging banal, pero napakahalaga? Yung lahat ng ating mga ginagawang pamumuhay, pagsunod, pananalig at paglingkod sa Panginoon, no? Ay kinakailangan talaga natin tayong lahat ay maging banal talaga, no? So, yun ang pananatilihin natin. Kaya nga ito ang napakahalaga na message natin ngayon sa umaga nito, no? Christian is holy, no? For God is holy.
Now, there are three spiritual truth, no? Ng Holy Christian, no? Now, una, God called us, no, to be holy, no? So, God called us to be holy. Ang una nito sa 1 Peter chapter 1, verse 15, ano? Ikalawa, God commanded us to be holy. Yun naman sa Leviticus chapter 19, verse 2, no? At ikatlo naman, God wanted us to be holy. Ayun naman sa Leviticus, no? Chapter 11, verse 44. So, yan ang ating pag-aaralan, no? Tungkol sa pagiging holy, no? Alamin natin, tinawag, no? God called us to be holy. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Pag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, tinawag tayong maging holy. Yan ang una. Kalawa, God commanded us to be holy. O yun, pag tayo kinumand ng Panginoon maging holy, ano dapat natin gagampanan, no? Tapos, God wanted us to be holy. O, gusto talaga ng Diyos, talagang maging holy tayo. O, kasi nga, marami kasi mga Kristiyano, no? Hindi natuloy ang holy, maraming na holy. Diba? Kaya yan ang sinasabi ko nga sa inyo na talagang marami rin mga Kristiyano ang napigil ang holy dahil nahuli naming mga ginawa na di kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. So, ngayon ito na ang ating gagawin pagsimulan ng ating pag-aaral, no? Dapat lamang maunawaan talaga natin, no? No? Okay. So, God called us to be holy. Okay, so 1 Peter chapter 1 verse 15, ano nakalagay diyan, ano? No? No? He who has called us, no, is holy. Kaya sabi ng Diyos yan, be holy, no? No? In all manner of conversation. So ibig sabihin niyan, yung lahat ng ginagawa natin, no? Bilang Kristiyano, lahat ng ating mga ginagawa, no, ay kailangan talaga natin, no, maging holy, ha? So yan ang tinatawag na conversation, no? Be holy in all manner of conversation. So ibig sabihin, no, pag tayo Kristiyano, no, pag ginagawa natin, anong gagawin natin? Laging maging holy. No, hindi yung pagdating lang sa church, holy ang ginagawa. Paglabas na ng church, holy. Di ba? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, maraming mga Kristiyano. Talaga nakaka-bless pagdating lang sa loob ng church. Paglabas na ng church, ayun na. Marami nang naho-holy. No? Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo, no? Saan man tayo naroon, ano man na ating ginagawa, no? Makita talaga ang holiness ng ating Panginoon. Okay, no? So, tinan nyo yan, ha? Be holy in all manner of conversation. Now, anong dapat natin, ano ba kahulugan ng holiness, no? Ang holiness means totally dedicated to God. So, yan talagang holiness. Dedicated only to God. No? Ang pagiging holy talaga ay sa Diyos lang. Di ba? Yan ang dapat natin bigyan ng mahalagang attention sa ating buhay, sa ating gagawin pamumuhay, pagsunod, pananalig at paglilingkod sa Panginoon. Be holy. No? Yan ang napakahalaga dapat lang natin maunawaan. Ano? No? Kasi ang talagang holiness is totally dedicated to God. No? Kaya pag ginagampanan natin yan, malulugod at maluluwalhari talaga ang ating Panginoon Diyos sa ating pamumuhay, no? Okay. God called us to be holy, no? Pero ito ang dapat natin maunawaan yan, no? We are to remain, no? We are to remain, panatili natin, we are to remain the holy living, no? Pananatili natin ang ating holy living, no? Okay, sa 2 Peter chapter 3 verse 11. 2 Peter chapter 3 verse 11. 2 Peter chapter 3 verse 11. Anong kalagay niyan? You ought to live holy and godly live, no? So yan ang napakalagang message diyan sa ano na yan, ha?
Kasi sabi nga sa inyo, from the Greek word, no, ito ang talagang malinaw na talagang maunawaan natin, no? To remain, we are to remain holy living, no? So ating pamumuhay, sabi ko nga sa inyo, kailangan talagang lagi tayong maging banal, no? So we are to remain holy living, ano? Live holy and godly live. Ayan. Pag tayo namuhay ng kabanalan, alalahanin din natin na mamuhay tayo ng maka-Diyos. Kung ano ay alalahanin natin ng Diyos sa ating ginagawang pamumuhay. Now, ito ang dapat lamang natin na maunawaan sa holy living. Ano yung ibig sabihin itong holy living? From the Greek word, ito ang kinakapayag dito dyan, no? No? Ang holy living means lasting and eternal. No? Alam nyo ibig sabihin yung lasting and eternal? No? Pag lasting kasi, yun nga, no? Kailangan from small beginning to great result. No? Kaya yung ating pamumuhay ng kabanalan, ha? No? From small beginning to great results. Sabihin, no? Yung great result niyan, ibig sabihin niya, from small beginning, dati talagang liit lang na ginagawa ang paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil sa kabanalan mong ginagawa ng paglilingkod sa Panginoon, no? Nagkaroon ng great result. Ibig sabihin, pinagpala ka talaga ng Panginoon sa iyong ginawang pamumuhay. Ang dami talagang blessing na binigay ng Panginoon, physically, spiritually, financially, materially, gano'n. No? Hanggang sa ano? Eternal, no? Lasting and holy living means lasting and eternal. No? Yung lasting from small beginning to great result. Pero ito pinakamalaga, yung eternal. Hanggang sa matagumpay tayong lahat ay sumalubong sa Panginoon. Yun ang napakahalaga, no, ng ating pamumuhay na bilang banal. No? Kaya yun nga sinasabi ko nga sa inyo, kaya nga nasabi nga ng mga bakit may mga Kristiyanong hindi nararapture? Di ba? Sabi ko sa inyo, napakaraming Kristiyanong hindi mararapture pag binasa niyo ang Book of Revelation. Binanggit yan, maraming mga Kristiyano ang hindi mararapture. See? Kaya yun ang nasabi ko nga sa inyo, dahil sa hindi tuloy ang pagiging kabanalan sa Panginoon. No? We must remain our holy living. No? Kaya, lasting from small beginning, sabi nga sa inyo, yung likod nga, cute pa ako. Pero dahil sa tatay ko't nanay kong pastor, no? Ako kasi ang nakita nila talagang, no, may kabanalan dahil nga, no? 3 years old pa lang ako, nagulat sila, nakakaawit ako ng salita, nakakaawit ako ng awit sa Panginoon. 3 years old pa lang ako. No? Yung aking apo na si Jesse, nagulat na ako dito, yan, no? Parang ganyan ako. No? No, pag nagpagkarangahan rin niya, nung sasalita rin niya, nagugulat din ako dyan, no? Pero, 3 years old ako. Lahat kasi na naririnig ko sa tatay at nanay kong pastor, pag narinig ko, binabanggit ko. Kaya nagugulat yung tatay at nanay ko, nung cute pa ako. No? At pag naririnig akong may inaawit ang tatay at nanay ko, ginagaya ko rin. Kaya anong nangyari sa pagpapasto ng tatay at nanay ko, bago sila mag-preach sa church sila, pinakakanta ako. Pagkatapos, binili ako ng maliit na gitara. No? Tinuruan ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, nagigitara na ako. No? Hanggang sa maging cute ako, ang dami ko lang talaga, lahat ng mga ginagamit. Kasi nga, alam niyo naman sa pagpapasto ng tatay at nanay ko, lahat ng mga instrument nila tinuro sa akin. No? Nakita niyo ba yung litrato ko sa pintuan ng aking kwarto? No? No? Lahat ng aking ginagawa doon.
Kaya nga yung aking mga apo, pag nakikita nila ito, tuwa sila. No? Yan, lahat ng mga ano. No? Now, yan ang napakalaga ng yung lingkod, no, sa aking ginagawa talaga na pamumuhay, pagsunod, paglilisap kay Noon. Pero anyway, ang napakahalaga lang nito ay magampanan natin ang napakalang tungkulin talaga natin sa Panginoon. Pero, pag gagampanan natin, siguraduhin natin talagang, yun nga, pagka tayo banal, maraming pagpapala talaga sa atin. Kaya yung lingkod, sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, marami na mga bata ang sumunod sa akin, man. Lalo na naging youth ako, di ba? Daming mga youth na talagang sumabay sa akin, talagang ano, hanggang sa maraming mga youth naging mga pastor din dahil sa akin. No? Why? Kahit mo mga kamag-anak ko kasi nakita nila. Di ba sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, youth, youth, no? Nung youth pa ako, wala akong pinupuntahan ng mga negative na mga, pagka-youth ka, di ba, pag may nag-anyaya sa'yo, punta tayo sa ano, magandang manood doon sa ano, may mga hubong mga babae at lalaki, makikita natin, mga ganyan, no? Kaya pagka ganyan, may nag-aanyaya sa akin ng ganyan ng mga Kristiyano, sinire-review ko sila. Kaya doon sila nagtataka sa akin. Cute pa ako, youth ako, hindi ako pumupunta sa mga lugar na hindi kalugod-gud sa harap ng Diyos. Hanggang sa pagiging tuyot na ako, tingnan nyo, wala akong ano. Kaya, yung pagiging holy, yun ang aking kasing dahilan. Yung sinabi ng aking Panginoon, kasi pinagin sa akin ng aking tatay at nanay. No? Sabi niya ng Panginoon, be holy for I am holy. Huwag kang magpapahuli. Ganun ang kinabagin sa akin ng tatay at nanay ko. Opo. Thank you po. Ganun ako sa tatay at nanay ko. Kaya ninyo, siyang kaming magkakapatid na anak ng tatay at nanay ko. Pero ako lang talaga naging pastor. No? Why? Kasi nga itong tatay at nanay ko, nakita talaga sa akin talaga ang aking ginagawa. No? Pamumuhay sa Panginoon, yung nga, holy. Sabi nga ng tatay at nanay sa mga kapatid ko, ay nako, hindi nyo mahuhuli yan. Wala. Kaya kita nyo, kahit hanggang ngayon, pag nakikita ko ng mga kapatid ko, nabe-bless na talaga sila sa akin dahil sayang, no? Nung pag ang mga bata pa kami, dapat pala ginaya ka na namin. No? See? Mga kapatid ko, ganyan mo. Ang tatanda na, puro may mga depresya, mga dupong katawan na. No? Nagagamot, nagtutukto, nag-hospital, pero ano kalagayan? Mantalang yung lingkod, siya, alam nila. Sila nakakaalam ng testimony ko. From cute pa ko, cute. Wala akong hospital, wala akong gamot, wala akong doktor, walang gamot. See? Kaya yan ang gusto kong maunawaan niya. We must remain, no, the holy living. Ha? Sabi ko, lasting from small beginning to great result. So, ito din kaya yung lingkod, di ba? From cute pa to youth. Tingnan nyo. Di ba? From small beginning to great result. Ang dami ako naging marami kong napanalunan ng mga taong nagawa ng Panginoon. No? Why? Sa akin pagiging holy. No? Yan ang gusto kong maunawa na we must remain, ha? Ang holy living natin. Ha? Huwag lang, holy lang kayo pagdating lang sa church. Paglabas niyo sa church, may mga holy kayo. Huli. Hindi huli. Ha? Para tayo ay talagang maging daluy ng pagpapala sa mga ibang mga tao. Amen? Okay, ito naman sunod. We are to present ourselves, no? Without blemish. Present ourselves holy without blemish. Okay, sa Colossians chapter 1 verse 22, no? Colossians chapter 1 verse 22, no? We are to present ourselves, no, holy
without blemish. Alam niyo itong without blemish na ito? No? Mga kasalanan nito. Ang ibig sabihin itong without blemish, this is to trust in Jesus Christ, to take away our sins and forgive our sins. No? So, to present ourselves holy without blemish. So, ibig sabihin yan, mga kasalanan. No? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. No? Bilang Kristiyano, huwag tayo magtatago ng mga kasalanan. No? So, if we trust in Jesus Christ, no, we take away our sins. No? Take away our sins and forgive our sins, no? Through Jesus Christ. No? Pero ito ang napakahalaga. So, no? To present ourselves holy without blemish. So, okay, ito from the Greek word, no? Ito muna, no? Okay. So, to present ourselves, to present ourselves holy without blemish, no? No? We are to present ourselves, no? Ito, nakakala, physically and spiritually. Ayan, yan ang napakahalaga, no? To present ourselves physically and spiritually. So, ibig sabihin, sa pagiging physically, no, alam niyo naman, yung ating talagang pagkatao, no, ay kinakailangan talaga natin yung ating lupang katawan ay laging ready sa paglilingkod sa Panginoon, ginagawa nating activities sa Panginoon, no? Hindi ako nararamdaman masakit eh. Ayoko, sakit ang ulo ko, sakit ng ano ko, sakit. Sino sa inyo ganyan nangyayari? Pag may gagawin kayo paglilingkod dahil may nadadama kayo, binibigyan nyo ng pansin yung nadadama ninyong pananakit. No? Yan ang huwag ninyong gagampanan. No? No? Ang ibig sabihin ito, physically, no? If you present yourself, no? No? Holy, no? Dapat yung sarili natin ay gawin natin talagang kapalahan ng Panginoon physically. No? Yun ang sinasabi ko nga sa inyo, na inyong likod, di ba? From cute pa nyo, yung katawan ko. Kasi nito, wala. Yung katawan ko, walang pangyayari, walang ano. Same din, ng cute pa. Kaya nagulat nga sa akin mga kapatid ko eh. Bakit? Nag-asawa ka, tapos siyang pa naging anak mo. May hindi man lumaki ang katawan mo. Cute pa rin ka rin, ganun pa rin ang katawan mo. Kasi lahat ng mga anak ko pag sila nagkaanak, naglaki yan ng mga tiyan, naglaki yan ng mga ano, gano'n. Sino sa inyo doon pag nanganak, naglaki yan ng mga katawan, naglaki yan ng tiyan, no? Hindi ba? Ganyan na nangyayari kasi sa mga ano, di ba? No? Kaya sabi ng mga kapatid ko, pambihira ka, siya man naging anak mo, pero yung katawan mo, ganun pa lang, ganun pa rin. See? Ang napakahalaga lang talaga dito ay talaga to present ourselves, no? Isabihin niyan, kailangan physically, no? Isabihin, no? Ay, nasabi ko nga sa inyo, pagka talagang kung ano man na nadadama ninyo sa inyong katawan, kung kayo talaga ay talagang holy ka, di ba? Bibigyan mo ng pansin ng Panginoon, di ba? Hindi yung, ay naku, pastor, hindi pwede mo mag-songleader. Ang sakit ng aking katawan, sakit ng aking katawan. So, sino sa inyong ganyan? Hindi kayo makapaglilingkod, hindi kayo makagawa ng tungkulin sa Panginoon dahil may nararamdaman kayong pananakit. Pag ganyan gagawin nyo, lalo kayong pasasakitin ng Panginoon. Kristiyano kayo eh. No? Christian is holy. Eh, nangyari pag ganyan? Holy yan. Huli. Ha? Kaya yan ang kung banggitin sa inyo, ha? Ano man ang nadadama ninyo, huwag kayong pipigil sa pagtungkulin natin sa Panginoon. Ha? Sa pagiging holy, ha? Tuloy ang lahat ng gagampanan natin sa Panginoon. Amen?
Kaya nga alam niyo, marami talaga napagpala sa inyong lingkod sa aking mga ginawang pangangarap sa mga nakalipas na panahon. Alam niyo naman talagang inyong lingkod youth pa ako. Gayut, hanggang sa maging tuyot ako. Tignan niyo naman ang aking ginagawang pangangarap na salita ng Diyos. Diba? Ito nga, ang dami kong mga invitation sa pangangarap, kaya lang talaga pigil. No? Napigil pa. No? Sa dami, why? Kasi nag-blessing na sa akin, nagwitan na si Bishop. Bakit di niya nang si Bishop, ganun pa rin siya. Kala namin, matanda na siya, hindi na siya pwedeng mag-aral. Problema na yung boses niya. Pero ang boses niya, same pa rin, ganun pa rin. Diba? Okay, so, yan ang napakahalaga, physically. Ito naman ang susunod, spiritually naman. No? Pag spiritually naman, no? Ibig sabihin niyan, ang lahat ng ating tungkulin talaga, no? Sa Panginoon ay ginagampanan natin, no? Read your Bible. Pray 3 times a day. Praise God from sunrise to sunset. Ganyan. Ha? Kaya, sabi nga sa inyo, kaya pag ginagampanan niyan, yung to present yourself physically. Tapos ito spiritually. No problem. No. Kaya yung lingkod yan ang binabanggit ko sa inyo. No? Ito nga, sabi ko nga sa inyo ilang taon na from cute pa ako. Di ba sabi nga sa inyo, morning, noontime, evening. Ganun pa rin ang ginagampanan ko. Yan, yung mga anak ko na sa bahay namin, naalala, naririnig nila yung aking ginagawang pag-awit, di ba? Mga anak ko, naririnig nila yan. Aking pag-pray, ganun din. See? Kaya, yan ang napakahalaga na pagiging holy. Walang huli. Ayos? Okay, anyway, yan ang napakahalaga na dapat natin na to present ourselves, no? Kailangan physically and spiritually. Huwag natin pababayaan ang ating tungkulin talaga sa Panginoon. Yan ang spiritually. Ha? Physically naman, yun nga, yung katawan natin, no? Huwag din magre-reklamo sa mga nadadama ninyo. Pag nadadama ninyo, Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Diba yung lingkod, pag ako nagpe-pray in the morning, no? Ang pinagpe-pray ko, ang panagit ng aking ulo hanggang sa talampakan. Ninyo? Ito ninyo yung lingkod, nakita nyo ba yung tuhod ko? Ang kinis ng tuhod ko? Bakit? Ang ganda ng hita ko? Bakit? Kasi, pag nagpe-pray ako, kasi lagi ako nakaluhod diba? Hindi ko nadadama panlakit ng tuhod ko, yung paa ko wala, Why? Aba, talagang, yun nga, inire-remind ka ako ng Panginoon sa aking ginagawang pagkikipugnay sa maninga sa panalangin, sa espesyal na oras ng umaga, hindi ba? Kaya walang problema yung pagluhod ko. Minsan, sabi nga yung mga pastor sa akin, nakaluhod ka pa rin pag nagpe-pray ka in the morning. Kaya lang, di nyo lang makita yung tuhod ko. Pagka pupuntahan nyo ako sa bahay ko, lang ako, makikita niyo yung tuhod ko. No? Kaya, yan ang napakahalaga. Kasi kung ang tuhod natin ay nagkaroon na ng mga diferensya, paano ka pang makakapag-pray na kaluhod? No? Yan Yan ang physically, spiritually. Yan ang ginampanan ng Panginoon sa inyong lingkod, no? So, we are, no? We are to present ourselves, ha? Kasi pagka talagang problema talaga yun, pag may mga kasalanan ginagawa, ayan. Yan ang problema pag meron talagang, no? Kailan take away
our sin. Yan ang without blemish. No? Yan ang kahulugan ng without blemish. Take away from our sin. And forgive our sins through Jesus Christ. No, na? Yan ang ano. Na ito naman, susunod naman, God commanded us to be holy. Yan. Kaya Leviticus chapter 19 verse 2. Okay, si Moses, pinakit na rin niya dyan, ano? Ye shall be holy, for I am, no? For I am the Lord your God, am holy. Yan. So, yan ang command ng ating Panginoong Diyos, no? No? Ye shall be holy, for I am the Lord your God, am holy. Now, napakahalaga dito ng nasa from the Greek word nito, no? No? Itong to become holy, no? No? Ay sa ating practice, pagtupad, no? No? Yung pagtupad natin talaga ng tungkulin natin sa Panginoon. No? So, yung practice, yung practical talaga, yung pagtupad natin ng talagang tungkulin natin sa Panginoon, yun ang napakahalaga. Kasi kung ano may iniutos sa atin ng Panginoon, talagang ginagampanan talaga natin yan. Yan ang napakahalaga, no? Kaya ito napakaulang mahalaga. Ito, isa lang ito. Holiness is the product of obeying God's law, no? Holiness is the product, no, of obeying God's law, no? God's law. So, ibig sabihin, yung product na ito, yung tinatawag ng bunga o resulta. Holiness, no, is the product of obeying God's law, no? So, ito yung bunga. Yung resulta ng kabanalan, ano? Ay ng obeying God's law. No? Yung obeying God's law, itong napakahalaga talaga sa ating buhay. No? Yung pagsunod natin sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos ay napakahalaga talaga. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo, kaya sabi ko nga sa inyo, ay yung lingkod cute pa ako, cute, nagbabasa na ako ng Bible, gaganyan. No? Ilang beses na. Ang dami ko ng Bible na nabasa ng buo, gano'n, no? Pag meron akong talata na talagang magandang gano'n, kinukuha ko yan, sinusulat ko yan, naano ko yan, no? Kaya, itong napakahalaga na dapat natin ng pantinin, no? Yung resulta niyan, yung bunga ng holiness, no? Yung obeying God's law. Ha? Kaya ito ang napakahalaga sa Exodus chapter 20 verse 1. Exodus chapter 20 verse 1. Ito sabi niya ni Moses, no? God spoke to these words. Alam niyo ba si Moses, no? Lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya, mga salita ng Diyos sa kanya, talagang yun ay nag-lead ng kabanalan sa maraming mga taong tinlaga ng Diyos, no? Kay Moses. Kaya ito tinayag ni Moses, no? God spoke all this, no? No? All these words, no? Kaya, yun ang product of obeying God's law. Ito napakahalaga lamang sa obeying of God. So, from the Greek word, ito napakahalaga dyan, no? Okay. Ito sinasabi ko sa inyo, no? Obeying God's law must be practical holiness. Pag sinabing practical holiness, ito, no? Yung pagtupad talaga natin, no? Ng pagiging kabanalan. No? Kaya pag sumusunod ka talaga sa salita ng Diyos, ano ang dapat nagagampanan mo? No? If you obey God's law, no? Ibig sabihin yan, yung practical holiness, yung pagtupad talaga ng kabanalan. No? Pag tinutupad natin ang kabanalan, in obeying God's law, anong gagawin natin? No? In obeying God's law, pag tinupad natin talaga ang kabanalan talaga, no? Okay, nangyari.
pasalubong niyo. Okay, ang holiness ay produkto ng obeying God's law. Pag talagang tayo ay sumusunod talaga, gumaganap ng tungkulin natin sa salita ng Diyos, no? Pananatilihin ng Diyos yung ating kabanalan, no? Na ang ibig sabihin nito, no? Practical holiness, no? Merong mga magandang bunga at magandang resulta yung ating kabanalan. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, no? Kabanalan kasi nga yan eh. Pero, yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, no? Pagtupad, no? Isabihin may bunga at resulta, no? Yung ating pagiging kabanalan. Sapagkat, sumusunod talaga tayo sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo. Pag talagang tayo ay gumaganap ng tungkulin natin sa salita ng Diyos, ayan. No? Yung kabanalan kasi na yan talagang napakalaga. No? Kaya, ayan. Sabihin, yung mga resulta ng ating kabanalan, ayun, sabi ko yung pagpapala ng Diyos, no? Physically, spiritually, financially, materially, lahat ng talagang, no? Ng Panginoon. Basta, mahalaga dito. Kaya nga sabi nga siya, God commanded us to be holy. Nang napakalaga yon tungkol sa pag-obey natin ng salita ng Diyos. No? Pag nag-obey tayo ng salita ng Diyos, yan talagang produkto ng holiness. No? Pero ano napakalaga? Yung bunga at resulta ng ating pagiging, no? Banal. Dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kaya yan ang napakalaga. Pag talagang gusto natin talaga tayo pagpalain ng Panginoon, no? Sa lahat ng area ng ating buhay, no? Ay kinakailangan talaga natin yung obeying God's law, no? No? Para magkaroon magandang bunga at maging resulta. No? Yan ang napakalaga yung pag-obey natin ng salita ng Diyos. No? Yung nga problema nga, paano ka magiging holy? Hindi ka nang sumusunod sa salita ng Diyos. Diba? No? Pero ang ganda nito, holiness is the product, no? Of obeying God's law, no? Yan ang napakalaga para tayo talaga magkaroon ng bunga at resulta sa ating pagiging banal. Ang sabihin, kailangan natin na talaga tayo ay magkaroon ng talagang magandang bunga at magandang resulta, no? Sa ating pagiging kabanalan sa Panginoon. Yun nga sinasabi ko nga sa inyo, kaya ngayon yung lingkod nga, no? Magmula pa ako ng cute, ng yun, gayud, tuyod. No? Pagpapala ng Diyos, same. Diba? Walang problema eh. Physically, spiritually, financially, materially. No? Yan ang napakahalaga. In obeying God's law. Dahil nga cute pa ako eh. Yud, gayud, tuyod. Tignan nyo. Ano binibigyan ka ng mahalagang pansin? Sa salita ng Diyos, pag-obey ko ng salita ng Diyos. Kaya din yung pagpapala ng Diyos, yung bunga. Ano ang bunga ng resulta ng aking mamuhay? Yun nga. Physically, spiritually, financially, materially, lahat. Same. Diba? Hindi yung dami mong pera, dami mong sakit. Yan ang problema. Physically, spiritually, financially, materially. Yung likod, ay marami akong pera, wala, anong ginagastos ko, ano? No, wala akong ginagastos eh. Tumutulong pa ako sa mga taong nangangailangan ng pera. Di ba? No? Kung, kailangan ko pera. Ang sakit ng katawan ko. Dami kong babayaran. Ayos? Kailangan natin malaman yung ating resulta. Resulta ng ating pagiging kabanalan sa magitan ng pag-obey ng salita ng Diyos. Amen? Okay, now ito na, yung ikatlo. God wanted us to be holy. Okay, sa Leviticus chapter 11 verse 44. Leviticus chapter 11 verse 44. Yan ang pinahayag ng Diyos yan.
For I am the Lord your God. Yan, ha? Pero ang pinakamalagang binanggit ng Diyos dyan, no? No? Ye shall be holy, for I am holy. No? Kaya binanggit ng Panginoon, I am the Lord your God. Ito ang command niya, be ye holy, for I am holy. No? So yan ang napakalagang pinayag ng Diyos, I am the Lord your God. So ano command ng Panginoon dyan? Be ye holy, for I am holy. Now, ito napakahalaga na ano dyan, no? Ito napakahalaga tungkol sa God wanted us to be holy. Yung ating pag-worship talaga sa Panginoon. No? Yan ang napakahalaga, yung pagsamba natin talaga sa Panginoon. No? Ang pagsamba natin sa Panginoon talaga dahil sa salita ng Diyos, di ba? Yan ang napakahalaga dyan. Pag sinasamba natin talaga ang ating Panginoon, no, ay talagang no. Sabihin, matatama talaga natin yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos. No? Pero, ito ang napakahalaga, no? Itong God wanted us to be holy. Ano unang gusto ng Panginoon sa atin? God wants us to become pure and holy. God wants us to become pure and holy. No? Okay, anong ibig sabihin ito? John chapter 17, verse 17. John chapter 17, verse 17. No? God wants us to become pure, no? And holy. Pag pure kasi, no? Tunay talaga, ay katunayan talaga, no? Yung pagiging katunayan natin sa ating pamumuhay sa ating Panginoon, no? God wants us to become pure and holy. Okay, and sanctify them by the truth. Your word is truth. Yan. Yan ang napakahalaga sa ating, no? Pagiging become pure and holy, no? Yung salita natin ay talagang dapat, maging totoo. Sino sa inyo sasalita ng hindi totoo? No? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Ang yung lingkod pag ako nagsasalita, ay talagang ang pinapanggit ko yung katotohanan talaga ng Panginoon. Hindi yung, ito ang aking sinasabi sa inyo. No? Marami kasing mga ganyan din pag meron akong sasabihin sa inyo. Yan, no? Mga ganyan, mga ganyan mga tao din kasi na no? Pero, ang kalagay dyan, your word is true. Na ang ibig sabihin nito, no? Pag ito'y tunay, pag totoo talaga yung binabanggit mong salita. Kasi galing yun sa Panginoon, di ba? O anong ibig sabihin niya? From the Greek word, itong nakakahulugan dyan, no? No? Itong pure and holy means believing and obeying the Word of God. No? Believing and obeying the Word of God. Your word is true. No? Itong napakahalaga dyan means believing and obeying the Word of God. No? Kasi pagka ginagamit mo ang salita ng Diyos, kailangan totoo. Pag nagsasalita ka, kailangan totoo. No? Huwag tayo magsasalita na hindi totoo. No? Because God wants us, no, to become pure and holy. No? Pag pure, sabihin ka na, totoo. Tunay yung ating ginagawang pagsasalita. No? Yan ang napakahalaga, no, na pinapahayag ng ating Panginoon sa atin, no? Believing and obeying the Word of God. Yung iba naman, believing lang. Naniniwala ako sa salita ng Diyos. Ino-obey mo ba? Hindi. Believe lang. Kaya maraming mga tao, naniniwala lang sa salita ng Diyos. Pero, ginagampanan mo ba? Hindi. Kaya kayo huwag kayong magbabanggit ng salita ng Diyos kung hindi naman ninyo ginagampanan, hindi nyo pang ginawa yan. Bakit pinapahayag mo? Hindi mo nang pala ginawa yan.
Diba sabi ko nga sa inyo, marami kong sinaway ng mga Baptist na ito, sa mga pastor sa Cubao. Ang galing yung mangaral ng salita ng Diyos. Ang galing yung mag-present ng salita ng Diyos. Pero, hindi nyo ina-apply. kaya naituwid ko talaga itong mga pastor sa Baptist, kaya nag-aral sa akin din yun sa Cubao eh. Mga Baptist at Methodist Presbyterian na mga pastor, nag-aral sa akin dyan sa St. Life Bible College. You know why? Kasi sinabi nila sa mga kapalikat nilang pastor, galing kay Bishop. Kasi si Bishop hindi lang nagpipresent ng salita ng Diyos. Ang galing ni Bishop mag-present ng salita ng Diyos. Katulad natin talaga, mag-present ng salita ng Diyos. Pero alam naman nyo, ang napakahalaga, yung application ng salita ng Diyos. Iyan ang problema natin, hindi man natin na-apply. Galing natin mag-preach, pero hindi naman natin na-apply. So, naintindihan nyo, God wants us to be pure and holy. Ha? Your word is truth. Ang ibig sabihin yan, believing and obeying God's word. Huwag kang magbabanggit ng salita ng Diyos, hindi naman totoo sa'yo. Ibig sabihin yan, babanggit ka lang, pero you are not pure and holy. If your word is truth, ibig sabihin niya, no? God wants us to be, no? Pure, to become pure and holy. Hindi lang holy, kundi pure. Ibig sabihin yan, totoo yan, tunay. Ayos? Yung mga sinasalita mo, totoo ba yan? Yan ang napakahalaga dyan. Ito naman ang susunod. God wants us to become perfect and holy. No? Okay, sa Hebrews chapter 10 verse 14. Hebrews chapter 10 verse 14. Yan, nakalagay dyan, no? He has made perfect forever those, no? So, who are being made holy. So, ibig sabihin, yun na tayo ng Diyos na maging perfect. Alam niyo ba ibig sabihin ng perfect? No? From the Greek word, ito rin complete. No? So, yan, God wants us to become perfect and holy. Na ang ibig sabihin, no? Maging kompleto tayo. Ano magiging kompleto natin? No? So, itong binabanggit nga dito na made perfect. Sabi nga sa inyo, para maintindihan talaga natin ito, ang salitang perfect, kung di tayo magre-research sa Greek word, di natin maintindihan yan no? Okay. The word perfect from the Greek word is complete. Ano yung pagiging complete? No? God wants us to be perfect and holy. Complete. Ano dapat ang magiging complete natin sa ating buhay? No? Okay, una, we must be complete in Christ. Sino sa inyo ang pagkakilala kay Kristo? Sino sa inyo? Si Kristo. Complete in Christ. Kompleto ba kayo kay Kristo? Yan. So, ibig sabihin, pag talaga complete tayo kay Christ, lahat ng ating mga duties and responsibilities kay Christ, lagi nating ginagampanan niya. No? Kaya, salitang perfect, no? Ang gandang salita ng perfect, pero hindi nyo alam kung anong kahulugan niya. Complete. No? Complete in Christ, na ang ibig sabihin niya, lahat ng ating ginagawang tungkulin kay Kristo, talagang dapat lagi natin gampanan niya. No? Kasi yan ang napakahalaga talaga
sa ating buhay kay Kristo. No? Para tayo magiging perfect. No? God wants us to be perfect. Oh. God wants us to become perfect and holy. Oh, kompleto. Ano ang ating dapat na ikukomplete? Yun ang sinasabi ko nga sa inyo. Sa pagbabasa ng Bible, sino sa inyo? Sino sa inyo nakabasa na ng buong Bible? Alam niyo maraming mga pastor, mga naging estudyante ko. Sino sa inyo ang nakapagbasa na ng buong Bible? Taas ang kamay. Walang nagtaas. Ang sakit niya. Nagpapastor pero hindi pa nabasa ang buong Bible. Kaya nung naging mga estudyante ng mga pastor, lalo mga Baptist Methodist, marinig nila sa akin yan. Sino sa inyo ang nakapagbasa na ng buong Bible from Genesis to Revelation? Sabi ganyan ng mga Baptist ko. Kakahiya ito. Walang nagtaas ng kamay. Diba sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, nakabasa na ako ng buong Bible. 1 taon, nung cute ako, nabasa ko buong Bible. 1 taon, 1 year. Yan ang sinabi ng tatay ko sa akin, okay, basahin yung Bible, tapusin mo yan ng 1 taon. Kaya nung sinimulan ko ng January 1, hanggang December, naku talaga na. See? Kaya sabi ko nga sa inyo, alam niyo ba kung ilang beses na ako nagbasa ng Bible? Lahat ng mga klase ng Biblia. Ito nga, may bagong binigay sa akin na Bible. Ito nga, aking anak si Deborah. Sinisimulan kang mambasahin. Kasi iba yung talaga nakalagay ng mga, alam mo, marami kasi mga Bible ngayon na iba-iba yung mga salita na ginagamit. Pero kasi meron kasi mga salita ginagamit na yung Greek word sa New Testament. Hebrew word, no? Sa Old Testament. Kaya ang ibig sabihin, pagka nakita natin, bakit iba dito salita na ito? Pero hindi nyo alam, galing yun sa Hebrew word at saka Greek word. Kaya ang daming mga Biblia, no? Naiintindihan na natin yung salita dahil nga, di ba pag nagbabasa kayo ng Biblia, hindi nyo mababasa yung, hindi nyo maintindihan yung mga kaulugan talaga yung binabasa nyo, no? Pero, yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, na talaga, kapag talaga tayo ay nagbabasa ng mga iba't ibang klaseng Biblia, nakita niyo ba yung mga Bible ko sa akin? Ano? Yun lang nag-display ko mga libro Bible. Iba't ibang klase ng Bible. Diba? Kaya, marami kong mga salita na talagang, no? Pero dahil sa inyo, nag-aral na talaga ako ng Greek and Hebrew language talaga. No? Sa Korea ako nag-aral ng Hebrew and Greek language. No? Kaya, naintindihan ko yan. Yung nga lang, sabi nga sa inyo, ginagamit ko lamang pagka talaga ako'y nangangaral kung ano talagang kaulugan nitong salita nito, no? From the Greek word and Hebrew word, no? Kaya anyway, pag Greek, sabihin sa New Testament, pag Hebrew sa Old Testament, no? Pag gagamit ka ng salita ng Old Testament, no? Okay. But anyway, ito pa, sabi ko sa inyo, no? Complete in Christ, no? Tandaan ninyo, ha? Kilalanin nyo mabuti si Jesus, ha? Jesus Christ, ha? Ipayag nyo lahat ng talagang gusto na maunawaan niyo tungkol kay Kristo. Okay? Anyway, ikalawa naman, no? Complete in God's right, no? But complete in God's right. Ito may ikalawang Greek word ng kaulugan niya, no? Nang ibig complete in God's right, no? Sabi ko nga sa inyo, no? Malaman natin yung right and wrong, no? 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 Right and wrong, light and darkness, no? No? So, good and evil, so ganyan, no? So, yan ang napakahalaga pag tayo ay talagang, no?
No? Pag to become perfect, alam natin talaga, no? Talaga natin talaga yung right, no? No? Tapos good and light. Yan ang napakahalaga, no? Para sa Diyos, no? So sabihin, ang napakahalaga talaga, God wants us to become perfect and holy. Nang ibig sabihin niyan, no, God's right. No? No? Ito yung maging God's right in light, no? No, yung napakalaga, yung liwanag ng ating Panginoong Diyos, no? Tapos, yung kabutihan. Kasi pagka tayo kumakanta nga, God is so good, di ba? Alam niyo ba, nung pinapaawit ko yan sa mga talagang, umiiyak pa sila, God is so good. Yan. Nung inaawit, umiiyak. Bakit? Nung nag-message na ako tungkol sa God's goodness. Nadama nila talaga yung kabutihan ng Diyos. Kaya nung maawit sila ng God is so good, umiiyak, God is so good. Ganyan ang awit nila, oh. Ha? Yan ang sinasabi siya. Pero anyway, binabanggit ko lamang sa inyo ito. Pero pag ako'y nangaral tungkol sa the goodness of God, naku, natandaan ninyo. Ano talaga mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay, no? Okay, ha? Right and wrong, no? Good and evil, no? Light and darkness, yan ang dapat natin na maunawaan talaga, no? Tungkol sa complete, no? Right of God. Yan ang napakalaga dapat natin na maunawaan. So, ngayon, ako'y napagpala sa ating na ito. Dahil ang yung lingkod din ay napagpala sa akin pag ko uli, no? Kasi tagal to, hindi ko pa ipapangaral, no? Pero, na-bless ako dahil pag pinapaalala ko, no? Hinahanap ko, dami kong mga preaching materials talaga, dami. No? Kaya, pag meron lang nagbibigay sa akin ng message, kung anong talagang message ko, naalala ko, hinahanap ko ito. No? So, anyway, yan ang napakahalaga na binabanggit sa inyo, no? No? Christian is holy, for God is holy. Ha? Tandaan nyo, ha? God called us to be holy, God commanded us to be holy, and God wanted us to be holy. Yan ang kailangan natin matandaan, ha? God called us, ha? To be holy. God commanded us to be holy, and God wanted us to be holy. Hindi lang alam natin, God called us to be holy. Hindi lang yun. Kundi God commanded us to be holy. At ikatlo, ito, pinakamahalaga, God wanted us to be holy. Amen? Okay, now, niawitin tayo. Isa ba? Awitin natin kung sa holy. Sino sa inyo nakakalam itong awit na ito, no? Inaawit ba natin dito? Inaawit ba natin ito dito? Sige, awitin natin. Okay, ha? Hear the sound of heaven, like the sound of many waters, is the sound of worship coming from your throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The angels bow, every being worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord.
redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Praise God, hallelujah. Blessed be the name of the Lord, your word, your word to be praised. Ang maraming salamat sa pagtagumpay na pag-ayag niyo ng iyong mga salita sa amin sa mga ganito. Salamat tagumpay ng pag-mensahe niyo sa amin na kami maging banal, Panginoon, sa aming ginagawang pamumuhay. Pagsunod pananalig at paglilingkod po namin sa inyo para matagumpay kami lahat ay sumalubong sa iyong muling pagparito. Kaya mga salamat ang ganap namin ang tungkulin na pagiging banal, Panginoon. Kaya salamat tagumpay, Panginoon, na kami magandang tungkulin sa inyo, Panginoon, para matagumpay namin, ma-achieve, ma-accomplish namin ang aming ginagawang pagsasalig, pag-aaral, pag-bulay-bulay ng mga salita, para matagumpay kami lumago sa kaligtasan binigay niyo sa aming Panginoon. Kaya maraming salamat ang pagpapala niyo ng aming main church na ito, Panginoon, sa lahat ng hinirang limitang tinawasakit sa paglilingkod sa inyo, na lang patuloy po na kami nalulugod at naluwalhati. Kaya patuloy niyo kami pagpalain physically, spiritually, financially, materially, O Diyos. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng himalang gagawin niyo sa aming buhay sa mga darating pang-araw panahon hanggang sa matagumpay kami lahat ay sumalubong sa iyong muling pagparito. Kaya mga salamat kung pa'y nakatungkulan na aming panalangin sa oras na ito ng mga nagbalik namin lang ang pagkakatiyan sa pangalan ni Jesus ang natin ang sabi na Amen, Amen. Praise God.